LeBron James, wala pa ring natatanggap na offer sa Los Angeles Lakers. Multiple team ang namumblema ngayon sa kanilang cap space at isang importanteng piyesa na naman ng pinakawalan ng Charlotte Hornets. Ano ba ang mga nangyari? Halika't ating pag-usapan. Unahin muna natin si Miles Bridges na na-trade na sa Phoenix Suns kasama ang 2029 first round pick at 2027 second round pick. Kapalit nito sina Gray Allen, Royce O'Neal at 2033 first round picks. 3 days pa lang nang may trade sila Melo Ball sa Minnesota ay tuluyan nang binuwag ng Charlotte Hornets ang kanilang lumang roster. Sa edad na 28, si Bridges ang pinakamatandang rotation player sa Charlotte ngayon. Gusto na talaga ng Charlotte Hornets na ibigay ang buong kontrol ng prangkisa sa kanilang mga young star na sina Brandon Miller at rookie na si Conchinople for a rebuilding era. Sa trade na to, makakatulong si Bridges sa kakulangan ng Suns ng karagdagang atake sa paint at rim pressure na wala sa kanila nung past season. Ayon sa ulat ng Hoops Hype, sa pamamagitan ng pagbitaw ng Suns kina Grayson Allen at Royce O'Neal, nakakatipid daw ang may-ari ng Phoenix Suns na si Matt Ishbia sa humigit kumulang 20 million na luxury tax line. Para sa inyo, secured na ba ang future ng Hornets sa mga ginawa nilang trade? Kay LeBron naman, until now ay wala pa ring offer ang Los Angeles Lakers para sa kanya na ilang araw na lang ay free agency na dahil sa pagperma ng best friend ni Luka na si Austin Reeves ng 185 million ay mas naging malabong magstay pa si Lolo Bron sa LA Lakers. Based kay Sham Siranya, one of these days since papasok na ang free agency, dapat may offer ng tatanggapin ng mga players. Kahit si Rui Hachimura ay wala pa ding natatanggap na offer hanggang sa ngayon. At kung hindi man siya ma-sign ng Los Angeles Lakers, nakaabang na ang Brooklyn Nets at San Antonio Spurs dahil may vacant ang Spurs kung papasok na sa free agency ang veteran nilang si Harrison Barnes. Balik tayo kay Lolo Bron. Ayon din sa chismis, umatras daw ang ibang team na gustong kumuha kay Lolo Bron dahil ayaw daw nito magpababa ng offer. Mostly kasi ng offer ng mga teams ay nasa 37 million lang. Sa bagay, may bitaw pa naman kahit 41 years old na. At kung susundin ng Lakers ang offer ni Lolo Bron na 50 million ay mahihirapan din ng Lakers na makapag-sign ng isa pang player. Ang mga mainit na team na gustong mag-sign sa kanya ay ang Golden State Warriors, Cleveland at ang Miami Heat. Ang Golden State Warriors ay may offer na full mid-level exception kung willing si Lolo Bron na mag-cut ng offer para makaisa pa ng championship. Sa Cleveland naman, open din ang team na makabalik si Lolo Bron for a retirement season. Kaso lang, walang cap space sa ngayon ng Cleveland Cavaliers. Depende na lang kung di na babalik si James Harden sa Cleveland. At sa Heat naman, natapik na natin to sa dating video natin na hiring pa rin ang Miami Heat ng point guard since wala pa silang facilitator sa ngayon. Ano sa tingin nyo? Magretiro na lang ba si Lolo Bron o kaya pang makaisa? Ito ang mga teams na namumblema ngayon sa kanilang cap space. Unahin na natin ang NBA champions na New York Knicks. Dahil sa pagkampiyon nila, dadaan ang team sa multiple contract extension. Una na dyan si Mikal Bridges sa nakaraang 4-year na kontrata niya na 150 million contract na tinaguriang underpaid ay inaasahang lalaki pa ito since nagkampiyon nga sila at kasama si Bridges sa core ng Knicks. Miles McBride naman ay eligible na rin for extension dahil din sa pag-angat ng laro niya bilang solidong perimeter defender at scorer, inaasahang magre-request ang kanyang kampo ng mas mataas na sahod mula sa kanyang kasalukuyang murang kontrata upang mapanatili siya sa New York Knicks. Di pa dyan tapos, ang Finals MVP na si Jalen Brunson ay eligible na rin for extension matapos magsakripisyo at kumuha ng mababang offer upang makabolang ng championship roster ang Knicks ng nakaraang season. Inaasahang bibigyan siya ng napakalaking 4-year with a 257 million extension o aabot sa 417 million kung hihintayin niya ang 2028 free agency. Papaldo talaga si Tito Bronson. At gagawin ito ng management bilang ganti na rin sa kanyang sakripisyo. Sa ngayon, si Jose Alvarado pa lang ang kumpirmadong nag-decline sa kanyang 4.5 million player option at nag-agree sa 3-year deal na may 14 million kaya dito na papasok ang problema ng Knicks sa cap space. Ayon sa owner ng New York Knicks na si James Dolan, ay ayaw nilang pumasok ang team sa second apron luxury tax. May 11 million na lang silang natitira sa cap space kaya naibalita ni Sham Siranya na malaking posibilidad na hindi na babalik si Mitchell Robinson at Londre Shamet sa New York Knicks bilang unrestricted free agent dahil kapos na ang Knicks sa budget. Sa natitirang 11 million ng Knicks ay posibleng mapagkasya nila ang dalawang player na di lalagpas sa tax line. Same problem din sa OKC. Sa mga players ng Oklahoma City Thunder na magiging free agent this offseason,
ay si Isaiah Hartenstein pa lang ang opisyal na babalik sa OKC at pipirma ng 3-year contract with a $75 million deal. Malaki-laki din ang problema ng OKC sa salary cap space dahil papasok na ang kanilang young superstar sa mga max contracts. Inaasahan na pipirma si Chet Holmgren at Jalen Williams ng mga max contract at isama pa natin ang supermax contract ni SGA kaya mahirap to para sa Thunder. Kaya napagdesisyon na nilang pakawalan si Aaron Wiggins pa Atlanta Hawks at isa sa kanilang sniper na si Isaiah Joe papuntang Detroit Pistons kapalit ang 2 future second round picks upang magkaroon ng sapat na space para sa extension ni Hartenstein nang hindi agad sumasabog ang cap space sa short-term deal. Kung isasama natin ang bagong pirmang kontrata ni Isaiah Hartenstein at ibang role players tulad nila Alex Caruso at Lou Dort, ang projected payroll ng Thunder ay pwedeng umabot sa mahigit 254 to 264 million. Papaldo ang OKC pero sa tax nga lang. Aray ko! Sa mga legit sources ay parang si Lou Dort daw ang next na bibitawan ng Oklahoma. Para sa inyo mga ballers, ano ba ang dapat gawin ng mga team na to para maka-adjust sa cap space? At anong opinion nyo regarding sa status ni Lolo Bron sa Los Angeles Lakers? At kung may opinion ka, mag-comment ka lang at ating pag-usapan. At kung umabot ka sa puntong to, pahit naman ng subscribe button. This is Ballers TV. Thank you for watching.